Hawak ni Don Juan ang gintong hawla kung saan mahimbing na natutulog ang ibong Adarna. Ngunit bago lisanin ang bundok Tabor, may isang misyon pa siyang dapat tapusin. Dahan-dahan, nagkaroon ng kulay ang mga ito, lumambot at muling huminga. Nabuhay sina Don Pedro at Don Diego. Mga kapatid, salamat sa Diyos at kayo ay ligtas. Narito na ang ibong Adarna. Maaari na tayong umuwi upang iligtas ang ating ama! Juan, ikaw ang nagligtas sa amin? Salamat kapatid, isang himala ang iyong ginawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni na Pedro at Diego, isang lason ang unti-unting kumakalat sa kanilang mga puso, ang inggit. Paano nagtagumpay ang bunso kung saan sila nabigo? Paano nila haharapin ang kaharian kung ang bunsong kapatid ang tatanghaling bayani? Hindi maaari ito, Diego. Kapag nalaman ng kaharian na si Juan ang nakahuli sa Adarna, siya ang itatanghal na hari. Kailangan nating makuha ang ibon. Ngunit paano? Paano natin gagawin yun sa sarili nating kapatid? Iwan mo sa akin ang plano. Sumang-ayon ka na lamang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay pauwi sa Berbanya, nagmungkahi si Don Pedro na magpahinga muna sila sa ilalim ng isang malilim na puno malapit sa isang abandonadong balon. Dahil sa pagod at kawalang malay sa masamang balak ng mga kapatid, agad na nakatulog si Don Juan. Dito na isinagawa ng dalawa ang kanilang karumal-dumal na plano. Mga kapatid, bakit niyo ito ginagawa? Tulungan niyo ako! Patawad, Juan. Ngunit ang kaharian ng Berbanya ay para sa akin. Iniwan ni na Pedro at Diego si Juan sa ilalim ng balon. Bit-bit ang gintong hawla. Nagpatuloy ang dalawa sa palasyo. Suot ang huwad na tagumpay. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mahiwagang ermitanyo. Gamit ang kanyang kapangyarihan at mga halamang gamot, pinahiran niya ang mga pasa at sugat ni Juan. Gumising ka, prinsipe. Hindi pa tapos ang iyong misyon. Ang sugat sa katawan ay madaling maghilom, ngunit ang sugat sa puso ay gagamutin ng katarungan. Bumalik ka sa Berbanya. Samantala sa kaharian ng Berbanya, nagdiwang ang mga tao sa pagdating ni na Don Pedro at Don Diego bitbit ang ibong Adarna. Agad silang humarap sa naghihingalong si Haring Fernando. Ngunit isang malaking pagtataka ang bumalot sa bulwagan. Anong nangyari sa ibong Adarna? Bakit naging abo ang kulay at naging matamlay? Alam ng ibon ang katotohanan na ang mga prinsipeng nasa harap ng hari ay mga sinungaling at taksil. Bumukas ang pintuan ng palasyo. Isang sugatan ngunit matikas na prinsipe ang pumasok. Si Don Juan. Sa isang iglap tila nakakita ng liwanag ang ibong Adarna. 7 awit na puno ng hiwaga at saya ang pinakawalan ng ibon. Sa bawat kanta, ang kulubot sa mukha ng hari ay naglaho. Kasabay ng paggaling ng hari, isinalaysay ng ibong Adarna sa pamamagitan ng kanyang awit ang katotohanan. Ang pagligtas ni Juan sa mga kapatid, ang kataksilan ni na Pedro at Diego, at ang paghulog kay Juan sa balon. Kataksilan! Paano niyo nagawang saktan ang inyong sariling dugo at laman? Para lamang sa kapangyarihan! Ang parusa sa inyo ay kamatayan!
at pagpagpatapon sa malayong lugar ng walang kahit na ano. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng hatol, lumapit si Don Juan at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Amang hari, pakiusap po, patawarin niyo sila. Ang pamilya at ang ating pagkakaisa ay higit pa sa anumang kayamanan o korona sa mundong ito. Kung sila ay itatapon, mawawalan din ng saysay ang aking paglalakbay. Patawarin niyo po ang aking mga kapatid. Napuno ng luha at paghanga ang mga mata ng hari. Nakita niya na ang tunay na hari ay hindi sinusukat sa tapang sa pakikipaglaban, kundi sa laki ng puso na magpatawad. Dahil sa pakiusap ni Juan, pinatawad ng hari sina Pedro at Diego na umiiyak na humingi ng tawad sa kanilang bunsong kapatid. Itinanghal si Don Juan bilang tagapagmana ng korona ng Berbanya. Muling naghari ang kapayapaan, katarungan at pagmamahal sa kaharian. At ang ibong Adarna, alam ni Don Juan na ang mga kahanga-hangang nilalang ay hindi nararapat na nakakulong sa hawla. Humayo ka, mahiwagang ibon. Baunin mo ang aking pasasalamat. Naway ang iyong himig ay patuloy na magsilbing liwanag at lunas sa mga pusong nagdurusa at nangangailangan ng pag-asa. Ang kwento ng ibong Adarna ay naging pinakadakilang alamat ng kaharian ng Berbanya. Isang walang hanggang paalala sa bawat henerasyon na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa yabang o dahas, kundi sa dalisay na katapangan, kababaang loob at wagas na pagmamahal sa pamilya.